may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, magtatapyas ng 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. 1 peso and 15 centavos naman ang bawas presyo sa diesel. Habang ang presyo ng kerosene, bababa ng 90 centavos kada litro. Yan na po ang ikalawang magkasunod na rollback sa presyo ng diesel at ng kerosene. Habang muli namang magtataas ang presyo ng gasolina, kasunod ng rollback nitong nakaraang linggo. Arestado sa General Trias, Cavite ang isang lalaking wanted dahil sa panggagahasa umano sa isang dalagitang inalok niya ng trabaho at ibinahay ng ilang linggo. Depensa po ng akusado, hindi niya alam na menor de edad ang babae at hindi rin daw niya pinilit. Balitang hatid ni Bea Pinlac, exclusive. Pauwi galing trabaho ang 30 anyos na lalaking ito sa General Trias, Cavite nang bigla siyang salubungin ng pulisya. Dapa. Pinadapa, pinosasan at hinuli siya dahil sa panggagahasa at pang-aabuso umano sa 17 anyos na babaeng nakilala niya online. Ayon sa pulisya, naghahanap ng trabaho ang biktima online na nakita naman daw ng akusado. Pero may iba raw na pakay ang lalaki. Nag-post po siya sa social media. Yun naman po ay nakita ng ating accused at ginamit niyang opportunity ito para paluwasin po ng galing probinsya papunta dito sa Maynila ang atin pong biktima. Wala pong trabahong naghihintay. Ang talagang hanap talaga ng ating akusado ay magkaroon po sila ng relasyon at magawa niya yung pang-aabuso po sa atin pong biktima. Ibinahay daw ng akusado ang biktima sa Tondo, Maynila ng ilang linggo. Doon din ginawa ang panghahalay at pang-aabuso umano sa biktima sa loob ng 3 araw. Nung hindi na po makaya ng biktima natin ay bigla po siyang umuwi sa kanila pong probinsya. Nagsumbong sa pulisya ang biktima kasama ang kanyang ama. At makalipas daw ang 7 buwan na pagtatago, nahuli ang akusado sa bisa ng warrant of arrest. Paliwanag naman ng akusado, tinulungan niyang makahanap ng trabaho ang biktima sa Maynila. Pinatira pa raw niya ang babae sa boarding house na tinutuluyan niya. Nagkapanatagang kami ng loob. Basta naging kami po. Ayun nga po, aminado kami nangyari sa amin. Pero siya unang yung nagbigay ng motibo na ganyan. Siyempre lalaki lang po ako na rin po ako. Natutokso rin po kaya hanggang sa may nangyari po sa amin. Pero wala po mong sapilitan pong ginawa ko. Kahit sabihin bago lang po kami, minahal ko na po siya na parang matagal na po kami. Dagdag pa niya, hindi niya alam na menor de edad at taga-Tarlac pa ang biktima. 19 anyos na taga-Caloocan daw kasi ang pakilala nito sa kanya. Sisikapin namin makuhanan ng pahayag ang biktima ukol sa sinabi ng akusado. Non-bailable ang kasong rape at 3 counts ng child abuse na kinahaharap ng akusado na nakakulong sa Moriones Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 beses na po na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Base po yan sa 24 oras na monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Nagtagal ang ash emission ng 4 na minuto hanggang 2 oras. Nakapagtala pa rin po ang bulkan ng walang patid na pagsingaw at panakanakang pagbuga ng abo na may 400 metro ang taas. Naglabas din po ang Bulkang Canlaon ng halos 5,000 toneladang asupre. Aabot naman sa 16 ang naiulat na volcanic earthquakes, kabilang ang 5 volcanic tremors. Nananatili ang Alert Level 3 sa bulkan. Ibig sabihin, patuloy na nakararanas ng magmatic unrest ang bulkan na maaaring humantong sa tinatawag na explosive eruption. Mga kapuso, gaya po nitong Enero, posibleng wala pa rin tayong bagyo ngayong Pebrero sa kasagsagan ng amihan. Ayon sa Pag-asa, kung magkakaroon man ng isa, maaari na itong lumihis o kaya'y mag-dissipate o tuluyang humina at malusaw bago pa mag-landfall. Sa ngayon, walang namataan na bagyo o kahit low-pressure area ang Pag-asa. Hanging amihan ang nakakaapekto sa Northern Luzon, habang easterlies naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maraming lugar ang magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon,
Bicol, Mimaropa Region at Mindanao na posibleng makaranas ng light to moderate rains. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayon pong Lunes, naitala ang 15.5 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad, Benguet, 16.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio, habang 23.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa dagat, sakop ng Pangasinan naman, namataan ang ilang barko ng China nitong weekend. Sa katabing probinsya ng Zambales, tinataboy rin ang tinaguriang monster ship ng China na nagbalik doon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippine Magiging Exclusive profesional at Economic Zone. maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award. 无九条舰正在中华人民共和国管辖海域开展巡航，南海夺台案所谓裁决是非法的、无效的，中国不接受也不承认。 Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.